Nakatayo ang marangal at sinaunang tahanan ng angkan ng Hao, na matatagpuan malapit sa bundok Ilaw sa rehiyon ng Yunnan. Humarap si Yosandrin kay Sorayang nang may matinding pasasalamat at paggalang, inamin niya na ang lahat ng kanyang paggaling at kaligtasan ay utang niya rito, at humingi ng paumanhin dahil sa pagkahuli ng kanyang pagpapakilala, ipinahayag niya ang kanyang pangalan at tunay na pagkakakilanlan. Kasama ang kanyang kapatid, nakatayo si Sandrine sa harap ni Sorayang at muling nagpasalamat, sinabi niyang narinig niya mula sa kanyang kapatid ang lahat ng nangyari at ang mga sakripisyong ginawa nito para sa kanila, inamin niyang hindi niya alam kung paano sila makakapagbayad ng utang na loob sa napakalaking tulong na kanilang natanggap, ngunit mahinahong sumagot si Sorayang at sinabing huwag nilang alalahanin iyon, dahil ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kasunduan na kanilang napag-usapan at napagkasunduan noon pa man. Nagpatuloy si Sorayang sa kanyang pananalita at binanggit na napansin at nakita niya na natutunan at napag-aral na ni Sandrine ang isang kakaiba at natatanging uri ng sining ng pakikipaglaban. Bumalik sa alaala ni Sorayang ang pangyayari noong sila ay nasa gitna pa ng matinding labanan at kaguluhan, naalala niyang hindi niya agad nakilala at napansin ang espesyal na pamamaraan dahil sa dami ng nangyayari at gulo sa paligid, ngunit tiyak niyang mahusay at napakaganda nito, bagamat napansin din niyang tila kulang pa ito at hindi pa lubusang ganap at buo ang kapangyarihan nito. Nagulat at namangha si Sandrine habang nakikinig, ipinaliwanag niya na ang mga sining at pamamaraang kanyang natutunan ay hindi basta-basta makikilala at mauunawaan ni Newman, maliban na lamang sa mga taong nakakaalam at nakapag-aral ng mga pamamaraan mula sa hilagang dagat. Idinagdag pa niya na kahit ang mga taong nakarating na sa matataas na antas ay hindi dapat makakapansin at makadiscover ng mga katangian at lihim nito, kaya naman labis siyang nagtaka kung paano nalaman at nakita ni Sorayang ang lahat ng ito. Sa isipan niya ay buo ang kanyang pagkilala at sinabi sa kanyang sarili na ang taong ito ay hindi lamang basta makapangyarihan at malakas, mayroon din itong matalas na paningin at malalim na pagkaunawa na kayang makita at umunawa sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Tumalikod na si Sorayang at pinayuhan silang dalawa na kailangan pa nilang magpahinga at magpalakas ng lubusan, ipinaalala niya na ang itaas na sentro ng kanilang enerhiya ay lubusang napinsala at nasira ng mga tauhan at kasapi ng tahanan ng mga halimaw noong sila ay inatake pa, dagdag pa niya na ang bahaging iyon ng katawan at kaluluwa ay mas maislan at mas sensitibo kumpara sa iba pang bahagi, kaya naman mas matagal at mas kailangan nito ng tamang pangangalaga at oras upang gumaling. Bago siya lumisan, mariing inulit at iniutos ni Sorayang na kailangan nilang magpahinga at huwag munang pilitin ang sarili. Pagkaalis ni Sorayang, humarap si Sandrine kay Gangwi at sinabing sumasang-ayon siya at naniniwalang tama at totoo ang mga sinabi at payo nito, ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi at humingi ng paumanhin dahil sa abala at sa mga nangyari, habang si Gangwi naman ay tumango at sumuporta sa kanya. Humarap si Gangwi kay Sandrine at mahinahong sinabi na ginawa lamang niya ang nararapat at kanyang tungkulin, dagdag pa ni Sandrine na tiyak na naging magulo at puno ng gulo ang lahat sa loob ng kanilang palasyo noong mga panahong iyon dahil sa mga pangyayari at panganib na dumating. Sumagot naman si Gangwi at sinabing ayos lamang ang lahat dahil alam naman nilang mula pa noon ay nakatakda na silang tahakin at sumunod sa ibang landas na iba sa dinadaanan ng ibang mga palasyo at angkan. Idinagdag pa niya na ang pinakamainam at tamang hakbang na kanilang nagawa ay ang pakikipag-alyansa sa banal na samahan ng demonyo, tila may nais pang itanong si Sandrine habang nakatingin ng matalim at puno ng pag-iisip kay Gangwi. Mariing nagtanong si Sandrine kung sinabi ba at ibinunyag nito sa ikatlong batang Panginoon ang tunay na katotohanan at lihim tungkol sa dakilang pamamaraan ng potensyal na layali. Mahigpit at walang pag-aalinlangang sumagot si Gangwi at sinabing hindi niya ito sinabi at hindi niya ibinunyag ang anumang bagay. Sinabi ni Sandrine na dapat sana ay sinabi na ito at inamin na kahit may mga sabi-sabi at balita na hindi maganda tungkol sa banal na samahan ng demonyo, naniniwala pa rin siya at nagtitiwala sa pasya at desisyon ni Gangwi, ngunit idinagdag pa niya na nararapat lamang at makatarungan na malaman din at magkaroon ng kaalaman ang ikatlong batang Panginoon tungkol sa tunay na kalikasan at katotohanan ng kanyang mga kaalyado. Tila nabigla at medyo nag-alinlangan si Gangwi habang tinatawag ang pangalan ni Sandrine, sinabi nito na mayroon din naman siyang hihingi na pabor at tulong mula rito. Sa ibang bahagi naman, sa marangal na tahanan ng angkan ng Hao, may dumating na tauhan at nagbalita kay Sorayang na dinala na niya at narito na ang taong namamahala at namumuno sa nasabing angkan, mahinahong sumagot si Sorayang at inutusan itong papasukin at pumasok na ang taong iyon. Pumasok si Gangyachi at nagtanong kung siya ba ang ipinatawag at nais makausap ni Sorayang.
Nakaupo ng tuwid at seryoso si Sorayang habang nagtanong kung totoo ba na mayroong sangay at tanggapan ang angkan ng Hao sa rehiyon ng Guangxi, at kung ligtas ba at mapayapa ang lugar na iyon. Agad na sumagot si Yakin at kinumpirmang totoo iyon at ligtas ang nasabing lugar, habang nasa likuran ni Sorayang si Dampil na nakatayo at tahimik na nagbabantay. Sinabi ni Sorayang na nais sana niyang magpadala at magpadala ng mga tao roon, at nagtanong kung maaari ba at ayos lamang ba iyon. Tumugon si Yaki na maaari naman niyang pagbigyan ng kahilingan, ngunit kailangan muna niyang malaman kung sino ang mga taong ipapadala, ano ang kanilang kalagayan, at kung ano ang kanilang katayuan at kapangyarihan sa buong lupain ng Jiangho. Idinagdag pa niya na kailangan din niyang malaman kung gaano katagal sila mananatili, at kung sino ang sisigot at mananagot sa lahat ng gastusin at pangangailangan nila habang naroon. Sa isipan ni Dampil, hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagsasalita at pakikipag-usap ni Yakhin. Pakiramdam niya ay mayroong kulang at hindi maganda sa kanyang mga sinasabi, at tila ba pinaparamdam nito sa kanila ang hiya at hindi komportableng pakiramdam. Biglang binanggit ni Sorayang ang pangalan at katungkulan ng pinakamataas na pinuno ng angkan ng Tang. Nabigla si Dampil nang marinig niya kung sino talaga ang ipapadala at ilalagak nila roon. Mahinahong ipinaliwanag ni Sorayang na ang pananatili roon ay walang takdang panahon at walang hangganan, maaaring tumagal ito ng 1 buwan, 1 taon, o higit pa rito, depende lamang sa kung kailan matatapos ang lahat at kung ano ang mangyayari. Humingi ng paumanhin si Yakin at sinabing nauunawaan naman niya ang lahat, ngunit napakabigat at napakalaki ng responsibilidad at panggigipit na dadalhin nito sa kanilang panig. Sinabi pa niya na magiging napaka-espesyal at napakalaking usapin kung ang taong iyon ay ang mismong pinuno ng angkan ng Tang, at kung sakaling malaman ito ng matuwid at banal na alyansa, tiyak na mapapahamak sila at magdaranas ng matitinding kaparusahan at masasamang kahihinatnan. Natanong naman sa isip ni Sorayang kung ibig sabihin ba nito ay talagang hindi nila ito magagawa at hindi nila ito kayang tanggapin. Seryosong sumagot si Yaki na magagawa at matutulungan niya sila, ngunit mayroon lamang isang kondisyon, kailangan nilang magbayad ng napakalaki at napakataas na halaga kapalit ng pabor na ito. Nagulat at interesadong sumagot si Sorayang na parang sinasabi nito na kaya nilang gawin basta't sapat at malaki lamang ang ibibigay nila. Nagtanong si Sorayang kung ibig sabihin ba nito ay kaya nilang isagawa at payagan ang kahilingan basta't sapat at malaki lamang ang kanilang ibibigay na kapalit. Tinitigan niya si Yakin at nagtanong kung hindi ba sila natatakot at kinatatakutan ang mga maaaring mangyari at ang mga kaparusahang dulot nito. Mahinahong ipinaliwanag ni Yakin na lumago at lumawak ang kanilang kapangyarihan at impluwensya dahil sa mga kasunduan at palitan ng pabor na kanilang ginawa noon pa man, at kapag nakagawa at nakapagkasundo na sila ng anumang bagay, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang tuparin at panindigan ang kanilang bahagi at pangako sa napagkasunduan. Sinabi ni Sorayang na tila ba nakapagpasya na ito at mayroon ng matibay na pasya sa kanyang isipan, ngunit nagtanong din siya kung kaya ba nitong gumawa at magpasya ng napakalaking bagay na ito ng mag-isa lamang, at bilang paghahanda at pagkilala, nagtanong siya kung maaari bang malaman kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at katungkulan. Mahinahon ngunit may diin na nagpakilala at sinabing ang kanyang pangalan ay Gong Yachi. Sumunod ay ipinaliwanag niya na siya ang tagapagmana at magpapatuloy ng pamumuno sa angkan ng Hao, at kasalukuyan siyang nagsisilbi bilang ikatlong pinuno ng samahan. Labis na nagulat at namangha si Sorayang pati na rin si Dampil sa kanyang narinig, at halos hindi sila makapaniwala na ang kaharap nila ay isa sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang tao sa buong organisasyon. Hindi makapaniwala at puno ng pagtatakang nagtanong si Sorayang kung paano at bakit naririto sa rehiyon ng Yunnan ang isang taong kasing taas at kasing halaga niya. Alam niyang ang mga taong tulad ni Gong Yachi ay nananatili lamang sa mga sentro ng kapangyarihan at hindi madaling nagpapakita sa mga malalayong lugar, kaya naman labis siyang nagtaka sa kanyang pagdating at presensya. Sumagot si Yachi at sinabing karaniwan ay nananahan at nananatili siya sa rehiyon ng Sichuan, ngunit 2 linggo na ang nakalipas mula nang siya ay pumunta rito dahil sa isang mahalagang gawain at tungkulin. Sumagot si Sorayang na anuman ang dahilan at kung pansamantala man at pangmatagalan, napakabihira at napakahalaga ng bagay at taong makakapagdala at makakapagpasya sa isang taong kasing taas niya sa ganitong malayong lugar. Matamang tumingin si Sorayang at mariing nagtanong kung ang lahat ba ng ito, ang kanyang pagdating at ang mga pangyayari, ay may kinalaman at dahil lamang sa kanyang sarili. Diretso at walang pag-aalinlangang sumagot si Yachi at kinumpirmang oo, siya nga at walang iba. Tumayo ng tuwid at buong katauhan si Yakin, at seryosong sinabi na dumating siya at naririto ngayon sa lugar na iyon dahil mayroon siyang nais makita at makausap, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Sorayang.
Mahinahong tumango si Sorayang at sinabing nauunawaan na niya ang lahat, iminungkahi niya na dahil naririto na sila at magkaharap na, samantalahin nila ang pagkakataong ito upang maging tapat, magbukas ng damdamin, at mag-usap ng diretsahan at walang itatago sa isa't isa, agad na sumang-ayon si Yachi at sinabing ayos iyon at handa siyang makipag-usap ng tapat. Ipinaliwanag ni Yachi na marahil ay alam o hindi man ni Sorayang, ngunit ang rehiyon ng Guangdong lamang ang natatanging lugar na wala at walang tanggapan at sangay ang angkan ng Hao, ito lamang ang tanging lugar sa buong lupain kung saan hindi sila nakapagtatag ng kapangyarihan at presensya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag at sinabing mayroon silang ilang mga lihim at nakatagong himpilan sa dulong kanluran ng Guangxi, ngunit ang mga ito ay napakaliit at hindi maituturing na ganap at formal na mga sangay at tanggapan. Idinagdag pa niya na tiyak na nauunawaan at alam naman ni Sorayang ang dahilan kung bakit, ito ay dahil ayaw at takot silang pukawin at galitin ang galit at kapangyarihan ng banal na samahan ng demonyo na namamayani sa mga lugar na iyon. Matamang tumingin si Sorayang at maikli ngunit may diin na nagtanong kung ano ang nais nitong sabihin at kung saan patungo ang kanilang usapan. Sinabi ni Yachi na magiging diretsahan na lamang siya at walang paligoy-ligoy pa, malinaw niyang inihayag ang kanilang hangarin at plano, na nais nilang magtatag at magtayo ng kanilang mga sariling sangay at tanggapan hindi lamang sa Guangxi kundi pati na rin sa rehiyon ng Guangdong. Biglang sumugod at galit na sumanghel si Dumpil habang hawak ang kanyang sandata, at isinigaw na lumalagpas na ito sa hangganan at nakalalag na sila sa dapat nilang gawin, ngunit agad na itinaas ni Sorayang ang kanyang kamay upang pigilan si Dumpil, at mahinahon ngunit may babala na sinabi kay Yachi na maling tao ang napuntahan at nilapitan nito kung iyon ang kanilang pakay. Tinugon siya ni Sorayang at sinabing wala siyang ganyang kapangyarihan at awtoridad upang payagan at ipagkaloob ang hinihingi nila, idinagdag pa niya na marahil ay maaari lamang itong maganap kung siya ay ang namumuno at pinuno na mismo ng samahan, ngunit sa kasalukuyan ay wala siyang ganyang karapatan. Seryosong sinabi ni Yachi na alam at nauunawaan naman niya ang katotohanan iyon, ngunit muling nagtanong si Sorayang at naglatag ng posibilidad, kung ibig sabihin ba nito ay handa at kaya ba siyang tulungan ni Sorayang upang siya ay maging pinuno at magkaroon ng ganyang kapangyarihan, sagot naman ni Yakin na sa paraan at ilang bahagi ay maaari niyang gawin iyon, nagreklamo naman si Sorayang na dapat sana ay simpleng oo o hindi lamang ang sagot at hindi paligoy-ligoy pa. Ipinaliwanag ni Yachi na kung dahil kay Sorayang ay maguguho at babagsak ang matuwid at banal na alyansa, tiyak at malaki ang pagkakataon na siya ang pipiliin at itatalaga bilang susunod na pinuno at tagapagmana ng buong samahan. Nagulat at nabigla si Sorayang nang marinig niya ang mga sinabi at hula ni Yakin, halos hindi siya makapaniwala at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa lalim at lawak ng kaalaman at pagkaunawa ng taong kaharap niya. Lumipat ang tagpo sa labas, sa gitna ng tahimik na kagubatan kung saan ang mga dahon ay mahinang umuugoy sa hangin, doon ay mariing nagtanong si Sorayang kung ano at gaano kalaki ang alam at nalalaman nito tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang nakaraan at tunay na pagkatao. Mahinahong sumagot si Yachi at sinabing alam nito at kitang-kita na may matinding galit at hinanakit si Sorayang laban sa matuwid at banal na alyansa, nagtanong pabalik si Sorayang kung ano ang dahilan at ano ang nakapagpapaisip at nagpapatunay rito sa kanya. Ipinaliwanag ni Yachi na hawak at kontrolado nila ang lahat ng balita, impormasyon, at kaalaman sa buong lupain ng Zhongyuan, subalit inamin din niya na pagdating naman sa usapin tungkol sa banal na samahan ng demonyo, kakaunti at halos wala silang nalalaman at nakakalap ng mga impormasyon, ang pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit kailangan nila at naghahanap sila ng kakampi na tulad ni Sorayang. Mahinahong idinagdag ni Yachi na halos lahat ng impormasyon at balitang kanilang nakalap at nalaman ay tungkol lamang at nakatuon kay Sorayang, nakatayo si Sorayang nang nakatalikod, at bagaman hindi makita ang kanyang mukha, damang-dama ang bigat at pagtataka na namumuo sa kanyang kalooban dahil sa lalim ng kaalaman ng kausap. Habang sabay silang naglalakad sa gitna ng masukal at payapang kagubatan, sinabi ni Yachi na napansin niyang naging napaka-aktibo at napaka-busy ni Sorayang sa nakalipas na isang taon. Idinagdag pa niya na ito ay lubos na hindi inaasahan at nakakagulat, dahil sa loob ng 30 mahahabang taon, hindi kailanman nakialam o sumali ang banal na samahan ng demonyo sa mga usapin at gawain ng buong lipunan ng mga mandirigma. Ipinagpatuloy ni Yachi ang kanyang salaysay at binalik ang alaala sa unang pagkakataon na lumitaw at nakilala ang pangalan at gawa ni Sorayang. Sinabi niyang una itong napansin sa mga hangganan ng mga rehiyon ng Hunan at Jiangxi, kung saan nakipaglaban ito at nakaharap ang mga kasapi at tauhan ng tahanan ng mga halimaw. Malinaw at detalyadong ikinwento pa niya ang sumunod na pangyayari, na sa lugar ding iyon ay nagawa at napatay ni Sorayang si Jung Ilryong, isang matanda at mataas na pinuno ng matuwid at banal na alyansa.
Sa isipan at salita ni Sorayang, inamin niyang kahanga-hanga at mahusay ang naging gawa at pagkilala ng angkan ng Hao, ipinaliwanag niya na akala niya ay matagumpay niyang binura at tinanggal ang lahat ng bakas at palatandaan ng labanang iyon upang walang makatuklas, ngunit labis siyang nagulat at namangha na nalaman at nakuha pa rin nila ang katotohanan at detalye. Hindi tumigil doon si Yachi at ipinaliwanag pa ang mga sumunod na hakbang at galaw ni Sorayang, matapos bumalik at dumating sa kanilang samahan, nagtungo muli ito sa Hunan bilang espesyal na tagamasid na general, na may tungkuling siyasatin at suriin ang 7 makapangyarihang angkan na kabilang sa samahan ng mga demonyo. Idinagdag pa niya na doon mismo ay muling nakipaglaban at nagkaroon ng sagupaan si Sorayang laban sa tahanan ng espada, at hindi nagtagal ay sumunod na naman ang isa pang matinding labanan laban sa tahanan ng mga halimaw. Habang naglalakad sila, sinabi ni Yachi na mismong ang pinuno ng kanilang samahan ang nagsabi at nagpahayag na labis siyang humanga sa galing at kakayahang ipinakita ni Sorayang sa lahat ng mga labanang iyon. Dagdag pa niya na bagaman kakaunti at halos wala silang nalalaman tungkol sa mga taong maaaring maging tagapagmana at susunod na pinuno ng banal na samahan ng demonyo, tiyak at buo ang paniniwala ng kanilang pinuno na si Sorayang ang magkakaroon at gaganap ng pinakamahalagang papel sa darating na paligsahan at pagpili ng susunod na pinuno. Paliwanag pa ni Yachi na marahil ay alam na ito ni Sorayang, ngunit ang tahanan ng mga halimaw, tahanan ng espada, at tahanan ng banal na dragon ay pawang magkakakampi at kaalyado lahat ng matuwid at banal na alyansa. Sinabi pa niya na 2 beses nang napigilan at nahadlangan ni Sorayang ang kanilang mga tangka at pagtatangka na palawakin at palakihin ang kanilang kapangyarihan at saklaw sa buong lupain ng Zhongyuan. Nanatiling tahimik at seryoso si Sorayang habang nakikinig, at bagaman walang lumabas na salita, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang ginawa, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay, ay kanilang nalalaman at sinusuri ng detalyado. Sinabi ni Yachi na ang pinakamahalagang bahagi ng lahat ng pangyayaring iyon ay ang pagpatay kay Jung Il-ryong, ipinaliwanag pa niya na ang taong iyon ay labis na tiwali at masama, at mayroon pa itong lihim na kasunduan at pakikipagsabuatan sa magiging tagapagmana at susunod na pinuno ng tahanan ng mga halimaw. Binalik niya ang alaala at sinabing hindi naman kailangan at hindi naman nararapat na patayin ito ni Sorayang. Idinagdag pa niya na kahit alam at nauunawaan ni Sorayang ang magiging matitinding kahihinatnan at panganib na dulot nito, ginawa at tinapos pa rin niya ito. Habang sabay silang naglalakad sa gitna ng masukal na kagubatan, sinabi ni Yachi na maaaring ito ay sadyang tadhana lamang, o marahil ay iniutos ito mismo ng kanilang pinuno, ngunit inamin din niya na may pag-aalinlangan siya sa mga haka-hakang ito. Nagtanong naman si Sorayang kung ano ang dahilan at bakit ganito ang kanyang mga iniisip at paniniwala. Paliwanag ni Yachi na sinasabi ng mga dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban na kaya nilang maramdaman at matukoy ang daloy at lakas ng enerhiya o chi sa paligid. Idinagdag pa niya na ganoon din at katulad lamang iyon sa kanila ng mga namamahala at dalubhasa sa pagkalap at pagsusuri ng mga balita at impormasyon. Itinuloy pa niya at sinabing mula sa isang maliit at kakaunting impormasyon lamang, kaya niyang makita, malasahan, at maunawaan ang napakaraming bagay at katotohanan. Biglang huminto si Yachi sa kanyang paglalakad at tumigil, habang ang tunog ng kanyang paa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Humarap siya ng buong-buo kay Sorayang at sinabing nakumpirma at napatunayan na niya na tama at hindi mali ang kanyang mga hinala at hula mula pa noon, diretsahan at walang paligoy-ligoy niyang inihayag na malinaw niyang nakikita at alam na kinasusuklaman at kinasasamaan ng loob ni Sorayang ang buong matuwid at banal na alyansa. Sa isipan ni Sorayang, inamin niya na talagang matalas at matalino ang taong ito, napagtanto niya na mula lamang sa kakaunti at ilang piraso ng impormasyon, nagawa nitong hulaan, basahin, at maunawaan ang kanyang tunay na kalooban, layunin, at mga intensyon. Alam niyang mahusay si Yakin gumamit ng kanyang mga lakas at kakayahan, at higit sa lahat, nagagawa niya ito nang hindi nagmumukhang mayabang o mapagmataas sa harap ng iba. Nagtanong siya sa kanyang sarili at muling inulit ang pangalan, Gam Yachi, bilang pagpapatibay na tama ang kanyang pagkakakilanlan at paghuhusga sa taong kaharap niya. Buo at malinaw na inulit ni Sorayang ang buong kasunduan, sinabi niya na ang ibig sabihin ba nito ay nais nitong tulungan siya upang siya ay maging pinuno ng samahan, at bilang kapalit ay hinihingi naman nito ang pahintulot na makapagtatag sila ng kanilang mga sangay sa Guangxi at Guangdong. Diretsahan at walang pag-aalinlangang sumagot si Yachi na oo, iyon nga at walang iba. Mahinahong sinabi ni Yachi na hindi naman kailangan ng sagot agad-agad, at hindi rin niya hinihingi ang pasya sa sandaling iyon. Idinagdag pa niya na nais lamang niyang pag-isipan muna itong mabuti ni Sorayang at timbangin ang lahat ng bagay bago magpasya.
Bago pa man sila maghiwalay, sinabi pa ni Yakhin na handa rin siyang tanggapin at itago ang pinuno ng angkan ng Tang sa kanilang lugar. Agad na nagtanong si Sorayang tungkol sa kapalit at halaga nito, dahil alam niyang hindi maliit na bagay ang pagtanggap sa taong kasing halaga at kapangyarihan nito. Mahinahong sumagot si Yachi at sinabing sa kanyang palagay, ang kanyang buhay na mismo ang sapat na kapalit dahil sa labis na pagmamalaki at katapangan na ipinakita niya sa kanilang usapan. Sa huli ay nagpaalam ito at sinabing magkikita muli sila sa mga susunod na araw, bago ito tuluyang umalis at lisanin ang lugar. Naiwan na lamang si Sorayang na nakatayo sa gitna ng gubat, at sa kanyang isipan ay inamin niya matagal-tagal na rin mula noong huling beses na nakatagpo siya ng isang taong kasing galing, kasing talino, at kasing husay ni Gang Yachi. Lumipat ang tagpo sa gabi, kung saan makikita ang buwan na nakasilip sa pagitan ng makakapal na ulap, at ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan at dilim. Tahimik na bulong ni Sorayang sa kanyang sarili na tunay na magulo at puno ng gulo ang lahat ng bagay sa kasalukuyan. Nakaupo siya sa isang pasilyo na nakaharap sa madilim na hardin, at sinabing hindi naman ito masyadong masalimuot at mahirap intindihin, ngunit marami lamang siyang kailangang pag-isipan at timbangin. Naalala niya ang kanyang nakaraan at sinabing noong mga panahong iyon ay mas simple at mas payapa ang kanyang buhay, na tila ba isang malayong alaala na lamang ngayon. Sa kanyang isipan ay napagtanto niya na marahil ay ganoon talaga iyon dahil noon ay isa lamang siyang kasangkapan at gamit ng iba, walang sariling pasya at layunin. Agad naman niyang pinigilan ang kanyang sarili at sinabing huwag nang magreklamo at magdalamhati pa, dahil alam at batid naman niya mula pa sa simula na hindi magiging madali ang paghihiganti at pagbagsak sa matuwid at banal na alyansa. Habang malalim pa rin ang kanyang iniisip, may biglang lumapit at dumating na anino mula sa dilim. Sinabi ng bagong dating na tila ba may inaalala at tila hindi karaniwan ang kanyang ikilos, bagay na hindi nakasanayan at nakikita sa pagkatao ni Sorayang. Lumabas mula sa dilim si Gangwi, at inilahad nito ang isang bote ng alak habang nag-aalok kung nais ba nitong uminom kasama niya. Nagtanong si Sorayang nang may pagtataka kung ano ang ibig sabihin nito at ano ang ibig sabihin ng sinabi nitong hindi siya karaniwan. Sumagot si Gangwi at sinabing akala niya ay si Sorayang ang uri ng taong kumikilos muna bago mag-isip, na mabilis gumawa ng hakbang at hindi nagpapaligoy-ligoy pa, kaya naman nakakapagtaka na nakikita itong nag-iisip ng lubos at nagdadalawang isip ngayon. Bahagyang ngumiti si Sorayang habang hawak ang inumin at sinabing akala ba nito ay kilala na siya nito dahil minsan lamang silang nagtulungan noon. Mahinahong sumagot si Gangwi at sinabing iyon lamang ang kanyang palagay, at humingi ng paumanhin kung nasaktan man o nabastos niya ito sa kanyang mga sinabi. Tinanong ni Sorayang kung pupunta na ba ito ngayon sa tahanan ng yelo. Diretsahang sumagot si Gangwi na oo, iyon nga ang kanyang patutunguhan. Nagpaalala si Sorayang at sinabing sabihan nito ang kanyang kapatid na mag-ingat at bantayan na mabuti ang sarili simula ngayon dahil marami ng panganib ang nakapaligid sa kanila. Mahinahong sumagot si Gangwi at sinabing alam naman niyang paprotektahan ni Sorayang ang kapatid niya, kaya naman wala siyang inaalala at kinatatakutan. Bigla niya itong tinanong kung hindi ba nito naaalala ang kasunduan nilang binuo at pinagkasunduan noon pa man. Labis na nagulat si Sorayang, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nagtanong siya kung ano ang ibig nitong sabihin at kung totoo ba talaga ang kanyang narinig. Muling nagtanong kung ibig ba nitong sabihin ay nais nitong ipakasal sa kanya ang kanyang kapatid. Tumawa ng mahina si Gangwi at kinumpirmang pumayag din at sumang-ayon mismo ang kanyang kapatid sa usaping iyon. Lalo pang nagulat si Sorayang at inulit na sumang-ayon ba talaga ito. Nagtanong pa siya kung hindi ba ito masyadong malupit at matigas na pasya, at tila ba ginagawa lamang nitong bilanggo at sakripisyo ang sarili nitong kapatid. Mahinahong ipinaliwanag ni Gangwi na kung magiging bilanggo man o hindi ang kanyang kapatid, ay nakasalalay at nakadepende lamang iyon sa pasya at kilos ni Sorayang. Ipinangako pa niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan at suportahan si Sorayang sa kanyang paglalakbay at hangarin na maging susunod na pinuno ng samahan. Same time na nagpasalamat si Gangwi sa kanyang sinabi at pangako, sumagot naman si Sorayang at sinabing sige. Umaasa lamang siya na sa mga darating na araw ay gagawa at gagawin pa rin ni Gangwi ang mga bagay na magiging dahilan upang magpasalamat at humanga rin siya. Dahan-dahang tumalikod at lumakad palayo si Sorayang, habang naiwan si Sorayang na nakatayo at nakatingin dito habang ito ay lumiliit at naglalaho sa dilim ng gabi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sorayang at naging mas matalim at seryoso ang kanyang tingin. Sinabi niya sa kanyang sarili na sapat na ang pahinga at kailangan ng kumilos at bumalik sa trabaho. Biglang niyang sinampal ng paulit-ulit ang kanyang mukha habang nakapikit at nakangiwi sa sakit.
Habang nakatanaw sa malalawak at matitibay na bundok na nababalot ng gabing dilim, buong kumpiyansang sinabi ni Sorayang na tiyak na naghihintay na sa kanya ang una at ikalawang batang Panginoon, bahagyang ngumisi siya habang naiisip na mas mabuti nang bumalik siya upang muling makita at harapin ang kanilang mga kasuklam-suklam at nakakadiring mga mukha. Lumipat ang tagpo sa isang maliwanag at maaliwalas na araw sa harap ng isang marangal at mataas na gusali ng samahan, may isang nagtanong kung ano kaya ang itsura at kalagayan ng pinakahuling kaharian ng demonyo, agad naman itong sinaway ng kausap at sinabing itigil na ang mga walang kwentang usapan at magtuon na lamang ng pansin sa pagsasanay, ipinaliwanag pa nito na kailangan nilang umabot sa antas kung saan hindi na sila maaapektuhan at mababago ng anumang kalagayan at kapaligiran. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagrereklamo ang isa sa mga bantay at sinabing iba talaga ang lugar na ito dahil sadyang napakataas at napakabigat ng halumigmig ng hangin, bagay na labis niyang kinasusuklaman. Idinagdag pa niya na 15 taon na mula noong siya ay sumapi sa samahan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakasanayan ang klima rito, at tila maginhawa lamang ito kapag panahon ng taglamig. Tinukso naman siya ng kasama at sinabing talagang halata na mula pa sa hilaga siya nagmula, pagkatapos ay tinanong pa siya kung nakamit na ba niya ang kanyang pinakamataas na antas ng lakas at kakayahan. Mahabang buntong hininga ang pinakawala ng bantay at inamin na kahit kailan ay hindi niya pinangarap o inaasahang maging katulad ng una na batang Panginoon, ang kanyang hangarin at inaasam lamang ay marahil ay umabot sa antas ng ikatlong batang Panginoon. Labis na nagulat at nagalit ang kanyang kasama at tinanong kung nababaliw na ba ito at akala ba nito ay napakadaling bagay ang nais niyang mangyari. Galit na isinigaw ng kasama na siya ay isang hanggal at mangmang dahil ang ikatlong batang Panginoon ay isang taong may pambihirang talino at kakayahan na halos hindi matatawaran, agad naman itong sinang-ayunan ng bantay at inulit na alam at batid naman niya ang lahat ng iyon. Sinabi ng bantay na tiyak naman niyang ang sining ng pakikipaglaban ng ikatlong Panginoon ay hindi maikukumpara at makakapantay sa galing at lakas ng una na batang Panginoon. Agad niya itong itinama at ipinaalala ang mga kumakalat na alingaw at balita na sinasabing naabot na ng ikatlong Panginoon ang antas ng pinakahuling kaharian ng demonyo. Hindi makapaniwalang umiling ang kanyang kasama at sinabing ito ay sadyang nakakatakot at hindi kapanipaniwala, dahil sa buong kasaysayan ng kanilang samahan ay wala pang sinumang nakarating sa antas na iyon bago pa sumapit ang edad na 40. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bigla silang nakaamoy ng alikabok at narinig ang malalakas na yabag, at napansin nilang pabalik na ang pangkat na ipinadala noon sa misyon. Dumating ang pangkat sa harap ng tarangkahan, at isa sa mga kasapi ang nagpakilala na sila ang pangkat ng masungit na demonyo at sila ay nakabalik na mula sa kanilang atas. Hiningi naman ng bantay ang kanilang opisyal na sagisag at tanda ng pagkakakilanlan bilang patunay ng kanilang katapatan at pagiging kasapi. Lumabas si Hungarian at inilabas at iniabot niya ang sagisag habang sinasabing ito ang hinihingi nila. Tinanggap ng bantay ang sagisag at pinapurihan sila sa mahusay na nagawa nilang gawain. Iniutos din niya na agad silang magtungo at magulat sa mga nakatataas na namumuno upang ibigay ang buong ulat ng kanilang misyon. Sumagot ang kanyang kasama na naiintindihan at susundin niya ito, habang siya ay yumuyuko bilang paggalang. Habang nakatingin sa dumaraang karwahe, binanggit ng isa sa mga bantay na naroon din at kasama sa loob nito ang ikatlong batang Panginoon at ang kanyang bisita. Labis na nagulat at namangha ang kausap, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig kaya't inulit niya ito ng may pag-aalinlangan, tila ba hindi siya sigurado kung tama ang kanyang dinag. Biglang dumaan ang isang napakalakas at matinding puwersa na tila hamampas sa buong paligid, dahilan upang bahagyang matamba ang mga bantay dahil sa bigat at tindi ng presyon nito. Lumabas mula sa harapan ng usok at alikabok si Sorayang na naglalakad ng dahan-dahan ngunit puno ng kapangyarihan, habang nakapalibot sa kanya ang nag-aapoy na pulang enerhiya. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi niya masyadong mapigilan at makontrol ang kanyang lakas sa sandaling iyon dahil sa matinding pagod na kanyang nararamdaman, at umaasa siyang mauunawaan nila ang kanyang kalagayan. Huminto siya saglit at seryosong nagpahayag na siya ay tatango upang makita at makausap ang Panginoon ng mga demonyo, at iniutos na ipaalam ito at ibigay ang mensahe sa lahat ng kinauukulan. Ang mga bantay ay nanginginig pa rin dahil sa takot at pagkamangha, at agad silang sumagot ng may paggalang at takot na nauunawaan at susundin nila ang kanyang utos. Umalis si Sorayang at patuloy na naglakad palayo, habang ang tunog ng mga gulong ng karwahe at yabag ng mga kabayo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na daan. Naiwan ang mga bantay na nakatayo pa rin at nakatulala, habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo dahil sa takot at paghanga. Paulit-ulit niyang binanggit sa kanyang sarili ang pangalan at titulo ng ikatlong batang Panginoon, na tila ba hindi pa rin siya makapaniwala at nakababawi sa tindi ng kapangyarihang kanyang nasal ayan.
Ang dalawang bantay na nakatayo sa tarangkahan ay nagtinginan at nagtanong sa isa't isa kung ano ang kanilang palagay at opinyon sa kanilang nakita at naramdaman. Sa harap ng marangal at mataas na gusali ng samahan, inihayag ng isa na hindi lamang ang una na batang Panginoon ang nakarating at umabot sa antas ng pinakahuling kaharian ng demonyo. Sa loob ng isang mataas at maraming palapag na tore, iniharap ang buod at ulat ng mga pangyayari sa nakalipas na 10 araw, matapos itong matanggap at mabasa, ipinahayag ang papuri at sinabing mahusay at maayos ang naging pagkakagawa at pag-uulat nito. Sa loob ng malawag at marangyang bulwagan, nakaupo ang Panginoong Demonyo at nagtanong siya tungkol sa kalagayan at takbo ng mga gawain sa lihim na tahanan. Sumagot si Yosong at sinabing maayos at mabuti naman ang lahat, sapat at sagana ang pondo at kagamitan, at ang mga bagong kasapi ay mabilis na natututo at sumusunod. Idinagdag pa nito na maayos at walang aberya ang takbo ng lahat ng bagay. Mahinahong nagbigay ng utos ang Panginoong Demonyo, iniutos niya na ipadala at magpadala ang mga kasapi ng samahan upang magsagawa ng mga misyon at gawain sa labas ng sakop ng kanilang samahan. Nagulat at nag-isip si Yosong at napagtanto na ang ibig sabihin ng pagpapadala ng organisasyong tagapangalap ng balita na lihim na tahanan ay upang magkalap ng impormasyon at mga balita mula sa mga kalaban at ibang puwersa tulad ng matuwid at banal na alyansa. Nagtanong siya kung ibig bang sabihin ay nais nilang mas masusing alamin at kilatisin ang tunay na kalagayan at takbo ng mga pangyayari sa buong lipunan ng mga mandirigma. Matapos ang maikling katahimikan, sumang-ayon na rin si Yosong ngunit nagtanong pa rin kung maaari niya malaman ang dahilan kung bakit kailangang gawin ito. Sa sandaling iyon, dahan-dahang ibinuhos ng Panginoong Demonyo ang inumin mula sa banga patungo sa mangkok at ang malakas na tunog ng pagdaloy ng likido ang tanging umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Habang hawak at itinitig ang mangkok, simpleng sagot lamang ang ibinigay ng Panginoong Demonyo at sinabing sa kanyang palagay ay dumating na ang tamang panahon para gawin ang mga bagay na ito. Sa isipan naman ni Yosong, napagtanto niyang walang ibinigay na malinaw na dahilan ang pinuno, na nangangahulugang kumikilos lamang ito base sa kanyang matalas na pakiramdam at hinala, bagaman mas mainam sana kung mayroong tiyak na batayan, tinanggap na lamang niya ito dahil sa pagtitiwala sa husay ng pinuno. Nagpatuloy si Yosong at sinabing gagawin niya ang utos at ay lalaan ang 70% ng lakas at kakayahan ng lihim na tahanan upang nakatuon at magmasid sa lahat ng puwersa at kilos sa labas ng kanilang samahan. Sa kanyang isipan ay buo ang kanyang paniniwala na kung naramdaman at inutos ito ng pinuno, tiyak at walang pag-aalinlangan na mayroong malaki at mahalagang pangyayaring malapit ng maganap at sumiklab. Lumipat ang tanawin sa malawak at maaliwalas na kalangitan na puno ng ulap, binanggit ni Yosong na malapit na ang panahon ng taglagas, at tiyak na sa mga panahong ito ay magiging abala at seryoso ang lahat upang mapaganda at mapagtagumpayan ang kanilang kalahating taong pagsusuri at pagtatasa ng kakayahan. Idinagdag pa niya na sa kanyang palagay, ang mga naghahangad na maging kahalili at susunod na pinuno ang siyang magkakaroon ng pinakamaraming oras at pagkakataon upang kumilos at maghanda. Bumalik ang tagpo sa loob ng marangyang bulwagan, kumpiyansang sumagot si Yosong na tiyak at walang pag-aalinlangan iyon. Nagtanong naman ang Panginoong Demonyo kung ang ibig bang sabihin nito ay naghahanda at naglalagay siya ng entablado at pagkakataon para sa mga naghahangad na maging tagapagmana. Sumagot si Yosong na nakasalalay iyon at nasa kanilang sariling kilos at pasya, agad namang sumang-ayon ang Panginoong Demonyo at sinabing ganoon nga iyon at walang iba. Tumingin ng diretso at seryoso ang Panginoong Demonyo at sinabing ang mga taong itinakda at may kakayahang magtagumpay ay magtatagumpay pa rin anuman ang mangyari at anuman ang kapalit nito. Idinagdag pa niya na ang mga taong nakatakda na mangmabaigo ay tiyak na mabibigo rin sa huli, anuman ang kanilang gawin. Bahagyang nagtaka at nagtanong si Yosong kung hindi ba dapat at hindi ba nararapat na sikapin at tiyakin na maging patas at pantay ang lahat ng bagay at pagkakataon para sa lahat. Simpleng sagot lamang ang ibinigay ng Panginoong Demonyo at sinabing ang buhay ay hindi kailanman naging patas at pantay. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang ibinuko ng Panginoong Demonyo ang kanyang palad, mula rito ay lumabas at kumalat ang maitim at makapal na usok. Nakita ni Yosong ang bagay na iyon at labis na nagtaka, nagtanong siya ng may pagtataka kung ano ang bagay na iyon at para saan ito, habang nakatitig siya ng mabuti sa nakabalot na pakete na bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Mahinahong sumagot ang Panginoong Demonyo at sinabing narinig at nalaman niya na ang bagay na iyon ay napakabisa at napakagandang gamot at lunas para sa matinding pagod at panghihina ng katawan. Tuwang-tuwa at labis na natuwa si Yosong nang matanggap at hawakan ang pakete, tawa siya ng malakas at sinabing siya lamang marahil ang tanging taong inaalala at binibigyan ng ganitong halaga at atensyon ng Panginoong Demonyo.
Ngunit agad na binawi ng Panginoong Demonyo ang kanyang kabutihan at mahigpit na iniutos na kailangan niyang magsikap ng higit pa at magtrabaho ng mas mabuti at mas matindi kaysa dati. Biglang nagbago ang timpla ng hangin at naging seryoso at mahigpit ang utos. Sa isipan naman ni Yosong, napagtanto niya na marahil ay hindi siya dapat masyadong matuwa at magmalaki dahil ang kabutihang ito ay may kapalit na mas mabigat na tungkulin. Sa labas ng bulwagan, dumating ang isang mensahero at nagbigay ng ulat. Ipinagbigay alam niya sa Panginoong Demonyo na narito na at nagnanais na makausap siya ang ikatlong batang Panginoon. Walang pag-aalinlangang sumagot ang Panginoong Demonyo at iniutos na papasukin ito agad, habang hinihintay ang pagdating ng mahalagang bisita. Bumukas ang malalaking pinto at pumasok si Sorayang ng buong dangal at kumpiyansa. Yumuko siya bilang paggalang at ipinakilala ang kanyang sarili, na siya si Sorayang at siya ay dumating upang bumati at magbigay galang sa Panginoong Demonyo. Nagulat si Sorayang nang makita na may kausap pa ang Panginoong Demonyo. Nagtanong siya nang may pag-aalinlangan kung mayroon ba silang mahalagang pinag-uusapan at kung dapat ba siyang lumabas muna at maghintay sa labas hanggang sa matapos sila. Agad naman itong sinagot ng Panginoong Demonyo at sinabing tapos na ang kanilang pag-uusap at maaari na siyang lumapit at magsalita. Sumang-ayon na lamang si Sorayang at sinabing sige, kung ganoon nga, habang dahan-dahan siyang lumalapit at tumitig ng mariin kay Yosong. Bago tuluyang umalis, lumingon pa saglit si Yosong at nakita ang seryoso at matalas na tingin ni Sorayang. Matapos makaalis si Yosong, napangiti ng bahagya si Sorayang habang nakatingin dito papalayo. Sa kanyang isipan ay napagtanto niya na tila inihahatid lamang ni Yosong ang mensahe at imbitasyon ng Panginoong Demonyo na dumalaw at makipagkwentuhan ito kasama niya habang umiinom ng tsaa. Dumiretso si Sorayang sa gitna ng bulwagan at inihayag na siya ay nakabalik na. Walang pag-aatubiling sumagot ang Panginoong Demonyo at inutusan itong maupo at magpahinga. Agad na umupo si Sorayang sa sahig at napabuntong hininga ng malalim habang inaamin na sa pagkakataong ito ay talagang muntik na siyang mamatay at mawala. Mahinahong sumagot ang Panginoong Demonyo at ipinaalala na iyon at ganoon ang landas at kapalarang kanyang pinili at tinahak mula pa sa simula. Sa isipan naman ni Sorayang ay wala siyang masabi at maitutol dahil alam at batid naman niyang totoo ang sinabi nito, at wala siyang karapatang magreklamo dahil siya mismo ang pumili ng ganitong buhay at tungkulin. Tinitigan ng mabuti ng Panginoong Demonyo si Sorayang at sinabing hindi pa ganap na gumagaling at nawawala ang mga sugat na nasa loob ng kanyang katawan. Sumagot naman si Sorayang at inamin na mas matagal pala at mas mabigat ang kanyang paggaling kaysa sa inaakala at inaasahan niya noon pa man. Seryosong ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na ang dahilan kung bakit ganoon ay dahil ang mga pinsalang natamo ni Sorayang ay hindi pangkaraniwan at simpleng uri lamang ng panloob na sugat, kundi isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Napahawak si Sorayang sa kanyang ulo dahil sa pagtataka at nagtanong kung ibig bang sabihin ay isa itong napakamasalimuot at komplikadong uri ng panloob na pinsala na mahirap gamutin. Hindi sumagot agad ang Panginoong Demonyo, bagkus ay tumitig lamang ito ng mariin at matalim. Dahan-dahang tumayo ang Panginoong Demonyo at narinig ang mahinang tunog ng kanyang galaw. Sa huli ay nag-alok ang Panginoong Demonyo at nagtanong kung nais ba ni Sorayang na uminom kasama niya. Labis na nagulat at hindi makapaniwala si Sorayang at napabulong na lamang ng walang masabi. Sa isang payapa at magandang lugar na napapaligiran ng luntiang puno at tubig na may mga bulaklak ng liryo, sa gitna ng katahimikan, binanggit ni Sorayang na napakalamig at napakasariwa ng hangin sa paligid. Inilabas at binuhos ng Panginoong Demonyo ang mangkok ni Sorayang at sinabing ito ay para kay Sorayang. Agad naman itong tinanggap ni Sorayang at nagsalita na sana ay magpasalamat, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Bago pa man may angat ni Sorayang ang inumin upang isubo, agad siyang pinigil ng Panginoong Demonyo at sinabing mayroon muna siyang sasabihin bago niya ito inumin. Natigilan si Sorayang at nakatitig lamang, puno ng pagtataka at paghihintay kung ano pa ang nais sabihin. Seryosong iniutos ng Panginoong Demonyo na bago ang lahat, kailangan munang gamutin at ayusin ni Sorayang ang kanyang mga panloob na sugat at pinsala, at kailangan itong gawin agad sa oras na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at nanatiling tahimik, puno ng pagkalito at pagtataka kung bakit ito pa ang nauna at mahalagang gawin. Ipinaliwanag pa ng Panginoong Demonyo na hindi nararapat at hindi karapat-dapat na inumin ni Sorayang ang napakabihira at napakamahalagang alak na ito habang siya ay nasa ganoong kalagayan pa rin at may daladala pang sakit. Idinagdag pa ng Panginoong Demonyo na kung hindi magagawa ng paraan at mapapagaling ni Sorayang ang simpleng bagay na tulad lamang ng panloob na sugat, ay agad niya itong palalayasin at itataboy palayo sa kanyang harapan. Sa isipan ni Sorayang ay puno siya ng pagtataka at pagkalito, at tanong niya sa kanyang sarili kung ano na naman ba ang problema at kung ano na naman ang nangyayari at gumagalaw sa pag-uugali ng Panginoong Demonyo sa pagkakataong ito.
Lumipat ang tagpo sa labas, sa harap ng isang mataas at pulang gusali na bahagi ng malawak na kaharian. Lumabas mula sa harapan ng gusali si Sandrine, at binati niya ang mga taong naroon. Nakatayo sa harapan si Anghua at nagtanong ng may pagtataka kung sino sila at kung ano ang kanilang layunin. Habang nakatayo at nakatingin kay Sandrine, biglang napahinto sa pagsasalita si Dumpil muntik nang masabi na ito ay isang bihag ng batang Panginoon, ngunit agad niyang itinama ang kanyang sinabi at tinawag itong panauhin. Sumagot naman si Hungarian at ipinaliwanag na ang ibig sabihin lamang nito ay kailangan nilang maghanda ng isa pang dami ng pagkain para sa bisita. Labis na nagtaka at nagtanong si Anghua kung ano ang ibig nilang sabihin, habang nakakunot ang noo at puno ng pagkalito sa kanilang mga sinasabi. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Yo Sandrine, at malumanay niyang sinabing ikinatutuwa niya makilala silang lahat. Lumipat ang tagpo sa tahimik na tubig kung saan dahan-daang lumalangoy ang mga isda sa ilalim ng mga dahon ng liryo. Sa kanyang alaala, naalala ni Sorayang ang sandaling ganap na gumuho at nawasak ang buong bundok at Dallasdes dahil sa lakas ng kanilang labanan. Naalala rin niya kung paano siya tinamaan ng napakalakas na pamamaraan ng palad mula sa pinuno ng tahanan ng mga hayop, na siyang naging sanhi ng lahat ng kanyang pagdurusa at pinsala. Nakita niya sa kanyang isipan kung paano muntik nang tumama ng buo ang hagupit ng kalaban, ngunit bahagya lamang itong lumihis at hindi siya tinamaan ng diretsahan. Iyon din ang tiyak na sandali kung kailan nabuo at lumitaw ang matinding panloob na sugat na hanggang ngayon ay dinadala at nararamdaman pa rin niya. Matapos ang pangyayaring iyon, agad niyang ginamit ang kanyang lakas upang patatagin at ayusin ang kanyang ikatlong sentro ng enerhiya bilang bahagi ng paggamot sa sarili. Alam at batid niya na kung hindi niya ito gagawin agad, ay tiyak na magiging hadlang ito at makahahadlang sa kanyang paglago at pagtaas ng antas ng kakayahan sa hinaharap. Dahil sa ginawa niyang pag-aayos, sa kasalukuyan ay maayos at walang sira na ang lahat ng kanyang daluyan ng enerhiya at dugo. Hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang kanyang pangunahing pinagkukunan at sentro ng lakas ay naging matatag at hindi gumagalaw, na nagpapatunay na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin at hindi nawawala ang tunay na pinagmumulan ng sakit at sugat sa loob. Halos hindi na siya makahinga ng maayos dahil sa marumi at masamang uri ng enerhiya na walang tigil at walang katapusang tumutulo at kumakalat mula sa kanyang sugat. Nagtataka siya kung bakit kahit ang sining ng siyam na lalim na demonyo ay hindi umubra, at pati na rin ang pamamaraan ng walang hanggan ay nabiguring gamutin ito ng lubusan. Sa katotohanan, lalo lamang lumala at sumama ang kalagayan ng kanyang sugat nang gamitin pa niya ang nasabing pamamaraan. Idinagdag pa niya na ang pagiging malapit at kasama ni Goldie ay hindi rin nakatulong at wala ring naibigay na ginhawa at lunas sa kanyang kalagayan. Sa harap ni Sorayang, nakatitig lang ang Panginoong Demonyo. Sa isipan ng Panginoong Demonyo, kinikilala niya ang pambihirang kakayahan ni Sorayang na magtuon ng kanyang isip at lakas, isang katangian na ayon sa kanya ay higit pa sa sinumang kanyang nakilala at nakasama noon pa man. Para sa Panginoong Demonyo, ang paraan ng paggamit ni Sorayang ng kanyang atensyon at lakas ay kahawig ng isang mamamatay tao na buong puso at walang pagod na sumusunod at naghihintay lamang ng tamang sandali upang hampasin ang kanyang itinakdang biktima. Gayunpaman, sa kabila ng paghanga, napagtanto rin ng Panginoong Demonyo na ang ganitong uri at antas ng pagtuon ay sa hinaharap ay magiging hadlang at balakid sa paglago at pag-unlad ni Sorayang. Naniniwala siya na darating ang panahon na ang mismong lakas na ito ang magiging dahilan upang hindi siya makausad ng higit pa. Biglang ibinaba ng Panginoong Demonyo ang lalagyan na hawak niya at tumunog ito ng malakas sa ibabaw ng mesa. Seryoso niyang sinabi kay Sorayang na ang tunay na sanhi at ugat ng lahat ng kanyang problema at hirap ay wala sa iba, kundi nasa kanyang sarili lamang at sa paraan ng kanyang pagkilos. Labis na nagulat at hindi makapaniwala si Sorayang sa kanyang narinig, nanlaki ang kanyang mga mata at napanganga siya sa pagtataka, habang ang kanyang isipan ay puno ng tanong at pagkalito kung bakit siya pa ang sinasabing pinagmumulan ng lahat. Ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo na sa kanyang palagay ay dapat sana ay madali at walang hirap lamang para kay Sorayang na gamutin at ayusin ang kanyang panloob na sugat. Idinagdag pa niya na nakakapagtaka at tila katawa-tawa na nakikita niyang nahihirapan at nagtitiis pa rin ito sa kabila ng kanyang laki ng kakayahan at antas. Lalo pang tumindi ang seryosong mukha ng Panginoong Demonyo at inulit niya na ang pangyayaring iyon ay talagang nakakapagtaka at walang katuturan. Sa isipan ni Sorayang, puno siya ng pagtutol at pagtataka, at tanong niya sa kanyang sarili kung paano naging madali lamang iyon. Buo ang kanyang loob na sinabi na ginawa at sinubukan na niya ang lahat ng paraan at pamamaraan na kanyang nalalaman at kayang gawin, at wala na siyang naiwan pang hindi sinubak upang pagalingin ang kanyang sarili. Mahinahon ngunit mariing sinagot siya ng Panginoong Demonyo at sinabing nakalimutan na ni Sorayang kung ano at saan siya nagsimula.
Lalong naguluhan si Sorayang at tanong niya sa kanyang sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, iniisip niya kung mayroon ba siyang nakalimutang mahalagang bagay o katotohanan na dapat sana ay alam niya, paulit-ulit niyang binibigkas sa kanyang isipan ang tanong kung ano nga ba ang kanyang pinagmulan at simula, habang sinusubukang alalahanin ang lahat ng bagay na nakalipas. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sorayang at napabuntong hininga ng malalim habang napagtanto ang isang mahalagang katotohanan. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong ng mahina na tama nga iyon, sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang sagot na matagal na niyang hinahanap, at naramdaman niya ang pagbigat at pagliwanag ng kanyang kalooban ng sabay. Buong diin at paninindigang idineklara ni Sorayang na hindi na siya si Chun Hajan na isang simpleng mamamatay tao, binigyang diin niya na siya ay si Sorayang, isang mandirigma na nagtataglay at gumagamit ng sining ng demonyo, habang sinasabi niya ito, tumulo ang pawis sa kanyang noo at pisngi. Biglang damyugo ang kanyang ilong habang napangiti siya ng nakakatakot at puno ng katiyakan, napagtanto niya na ang malaking pagkakamali niya ay ang hindi paggamot at pagtrato sa kanyang sarili ayon sa paraan at kakayahan ng isang tunay na mandirigmang demonyo. Sa isang iglap, lumabas at kumalat ang pulang enerhiya mula sa kanyang katawan na umikot ng mabilis at matalim sa paligid, buong sigaw at kumpiyansang sinabi niya na ito na ang tamang paraan at ito na ang hinahanap niyang solusyon. Sa kabilang panig, tahimik lamang na pinagmamasdan ng Panginoong Demonyo ang nangyayari.